Mas kailangan namin to kaysa sayo. Yan! Yan mismo ang mga salitang lumabas sa bibig ng bayaw kong si Marco. Hindi pa bulong, hindi nahihiya. Sinabi niya iyon ng malakas, na para bang nagpapahayag lang siya ng isang katotohanang dapat kong tanggapin. Isang sampal. Isang sampal ng katotohanang hindi ko inasahan mula sa sarili kong pamilya. Isang sampal na gawa sa mga salitang puno ng inggit at kawalang hiyaan. Walang hiya. Walang hiya. Ito ang unang salitang pumasok sa isip ko. Nakatayo siya doon sa gitna ng sala ng aming ancestral house sa Tagaytay. Ang lugar kung saan dapat kami nagkakaisa. Ang lugar kung saan dapat ligtas ang lahat. Pero heto siya, nakatayo, nakapamewang, at may ngisi sa kanyang mga labi. Ang feeling panalo niya, grabe. Para siyang kontrabida sa isang teleserye, yung tipong alam mong masama pero kampante pa rin dahil akala niya hawak niya ang lahat sa liig. Hawak niya ang baso ng whiskey sa isang kamay at ang baywang ng kapatid kong si Ana sa kabila. Si Ana, na dapat ay kakampi ko pero heto, nakayuko hindi makatingin sa akin. Parang isang tropeyo lang na ipinapakita ni Marco sa lahat. Isang patunay ng kanyang kapangyarihan. Tiningnan ko ang paligid. Ang aking mga tito at tita, gulat na gulat. Ang pinsan kong si Isabel, handang sumugod para sa akin. Pero si Marco, parang wala lang. Parang normal lang sa kanya na sirain ang buhay ng iba. Parang normal lang sa kanya na kunin ang pinaghihirapan ng iba. 7 milyong piso, 7 milyon pesos. Hindi ito barya. Ito ang dugo, pawis, at luha ko sa loob ng 5 taon. Ito ang pangarap kong magtayo ng pangalawang branch para sa butik ko. Ito ang kinabukasan ko. At sa isang iglap, nawala. Kinuha ng taong tinuring kong pamilya. Nakita ko ang pagtaas ng sulok ng kanyang bibig. Naghihintay siya ng reaksyon. Naghihintay siyang sumigaw ako. Magwala. Umiyak. Magmakaawa. Siguro sa isip niya, iyon ang gagawin ng isang babaeng ninakawan ng lahat. Siguro iyon ang magpapakita sa lahat na siya ang nanalo. Pero hindi iyon ang ginawa ko. Imbes na umiyak, ngumiti lang ako. Isang maliit, kalmadong ngiti. Yung ngiting nakakakilabot. Yung ngiting nagsasabing, akala mo lang tapos na, pero nagsisimula pa lang ako. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko mula sa aking bag. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa kwarto. Ang pagyayabang ni Marco ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Ang mga bulungan ay humina. Lahat ng mata nakatingin sa akin, naghihintay. Habang tinitipa ko ang numero sa aking telepono, bumalik lahat sa akin. Ako si Maria Santos, 34 years old, 5 taon. 5 taon mula nang iwan ko ang aking corporate job para itayo ang Santos Designs. Naaalala ko pa ang unang 2 taon. Halos hindi ako natutulog. Ang hapunan ko, madalas instant noodles lang. Lahat ng kinikita ko ibinabalik ko sa negosyo. Ako ang naging breadwinner ng sarili kong pangarap. Nang mamatay sina mama at papa, ako ang sumalo sa lahat. Habang ang kapatid kong si Ana ay naliligaw ng landas, ako ang nagpatuloy. Ang mana namin, ininvest ko sa negosyo, sa pangarap na binuo ko para sa aming dalawa. At si Ana? Ginamit niya ang mana niya para sa lalaking ito. Ang lalaking ito na walang ginawa kundi maliitin ang mga pangarap ko. Ang lalaking sumisira ngayon sa pamilya namin. 7 milyong piso. Para sa kanya numero lang yon. Para sa akin buhay ko yon. Nang matapos akong magdial, itinaas ko ang aking tingin, diresto sa mga mata niya, ngumiti ulit ako. Kung ganun Marco, sabi ko, ang boses ko ay kalmado pero matalas. Siguro naman hindi mo mamasamain ang susunod na mangyayari. Hindi niya alam. Hindi nila alam na 1 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng isang hacking attempt, nag-install ako ng isang high-end security software sa laptop ko. Hindi nila alam na ang software na yon ay hindi lang nag-a-alert. Kumukuha ito ng litrato. Nire-record nito ang bawat keystroke. Itinatakda nito ang eksaktong oras, petsa, at IP address ng bawat login attempt, successful man o hindi. Hindi nila alam na habang nagyayabang siya kanina, hawak-hawak ko na sa phone ko ang resibo.
ang resibo ng kanyang kasalanan. At hindi lang yon, hindi nila alam na ang numerong tinawagan ko ay hindi lang basta pulis. Tinawagan ko si Detective Reyes, isang kaibigan ng aming pamilya na siyang head ng Cybercrime Division. At sinabi ko sa kanya na meron akong live na sitwasyon, isang confession, at isang matibay na ebidensya. Ang akala ni Marco, nakuha niya ang pera ko. Ang hindi niya alam, ang nakuha niya lang ay isang ticket, isang one-way ticket papunta sa kulungan. Kung naranasan mo nang maging estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo nang ikaw ang nagtatrabaho pero iba ang nakikinabang, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan niyo ako, dahil ang kwentong ito ay para sa lahat ng lumaban at hindi sumuko. Bago pa man dumating ang gabi ng reunion na yon, bago pa man pumasok sa buhay namin si Marco, simple lang ang mundo ko. Ang mundo ko ay umiikot sa sinulid, tela at mga pangarap. Lumaki kami ng kapatid kong si Ana sa Manila, sa isang bahay na amoy kahoy at pintura. May maliit na hardware store sina mama at papa. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami naghirap. Sapat lang. At sa mundong iyon, ako ang panganay. Ako ang laging inaasahan. Habang si Ana, ang bunso, ay abala sa pagiging popular sa eskwela. Sa mga party, kasama ang mga kaibigan niya. Ako naman ay nasa likod ng counter ng hardware, tumutulong sa pagbilang ng tornilyo o kaya ay nagtatrabaho sa isang local na fast food chain tuwing summer. Bawat piso, iniipon ko. Alam ko kasi sa sarili ko, may mas malaki akong pangarap kaysa sa 4 na sulok ng aming tindahan. Ang pangarap na iyon ay may pangalan, Santos Designs. Pagkatapos kong graduate ng kolehiyo, 3 taon akong nagtiis sa isang malaking retail company sa Makati. Natuto ako, nag-ipon ako. At sa edad na 26, naglakas loob ako. Dala ang 300,000 piso, ang lahat ng naipon ko, at isang pusong nag-uumapaw sa pag-asa, iniwan ko ang aking stable na trabaho. Itinayo ko ang Santos Designs, isang maliit na butik na nagbebenta ng mga damit na gawa sa sustainable materials. At tinahi ng mga lokal na mananahi. Marami ang nagsabi sa aking baliw ako. Bakit ko raw isusugal ang sigurado para sa isang bagay na hindi tiyak? Pero para sa akin, mas nakakabaliw ang mabuhay sa isang buhay na hindi mo pinangarap. Ang unang 2 taon, iyon ang pinakamahirap. 18 oras na trabaho, araw-araw. Minsan, ang hapunan ko, instant noodles lang na nilagyan ng itlog. Lahat ng kinikita ng tindahan, ibinabalik ko. Pambayad sa renta, pambili ng materyales, pasweldo sa aking nag-iisang staff. Namuhay ako ng sobrang simple para lang mabuhay ang negosyo. Hanggang sa unti-unti, namunga ang lahat ng sakripisyo ko. Pero kasabay ng tagumpay ay ang pagdating ng trahedya. Isang gabi, habang pauwi sina mama at papa, binangga sila ng isang lasing na driver. Pareho silang namatay. Gumuho ang mundo ko. Ang sakit, parang pinupunit ang puso mo ng paulit-ulit. Para makatakas sa sakit, ibinuhos ko ang lahat ng oras at lakas ko sa trabaho. Ang Santos Designs ang naging kanlungan ko. Si Ana naman, tila nawala ng direksyon. Huminto siya sa kolehiyo, palipat-lipat ng trabaho, walang tinatagalan. Nang maayos ang mana, bawat isa sa amin ay nakatanggap ng 4.2 milyong piso. Iyon na ang lahat ng pinaghirapan ni na mama at papa. Ang parte ko, idinagdag ko sa kapital ng aking negosyo. Iyon ang paraan ko para parangalan sila. Ang parte ni Ana, iyon ang naging daan para makilala niya si Marco. Nakilala ni Ana si Marco sa isang kasino. 6 na buwan lang kasal na sila. Mula pa lang sa unang araw na ipinakilala siya sa akin, mayroon ng mali. Mayroon ng hindi tama. Si Marco ay isang ahas na nagbabalat kayong tao. Magaling siyang magsalita. Mabulaklak ang dila. Laging nakangiti pero ang mga mata niya, malamig. Laging naka-gel ang buhok, may mamahaling relo na laging ipinagyayabang at ang tono ng pananalita niya, laging may halong pangmamaliit. Noong kasal nila, habang tinitingnan niya ang mga litrato ng butik ko, ngumisi siya at sinabing, "Cute naman yung shop ng kapatid mo," sabay tingin kay Ana. Pero ang totoong pera, nasa investments. Investments,
Iyon ang lagi niyang sinasabi. Pero kailanman, wala akong nakitang malinaw na pinagkakakitaan niya. Laging may deal na malapit ng magsara, laging may investor na kausap, laging may malaking kita na parating. Puro salita, puro yabang. Ang mana ni Ana, ang 4.2 milyon, unti-unting naubos sa mga sinasabi niyang investments. At habang nauubos ang pera ni Ana, unti-unti ring nagbago ang kapatid ko. Ang dating masayahin at palakaibigang si Ana ay naging anino na lang ni Marco. Naging sobrang tahimik. Bago siya magsalita, titingin muna siya kay Marco na para bang humihingi ng permiso. Bawat desisyon niya, kailangang aprobado ni Marco. Huminto siyang tumawag sa akin. Kapag ako ang tumatawag, laging maikli ang sagot niya at naririnig ko sa background ang boses ni Marco na nagtatanong kung sino ang kausap niya. Naging bilanggo siya sa sarili niyang relasyon. Kapag nagkikita kami sa mga family gathering, ngingiti siya sa akin pero ang mga mata niya, malungkot, may takot. Nawala ang kislap na dati kong nakikita. Para siyang isang magandang bulaklak na unti-unting nalalanta dahil nasa maling hardinero. Sinubukan ko siyang kausapin. Minsan tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Ngumiti lang siya ng pilit at sinabing, "Okay lang ate, masaya ako." Pero alam ko. Alam ng puso ko bilang isang ate na nagsisinungaling siya. Ang kapatid ko ay nasa isang hawla at si Marco ang may hawak ng susi. At ang ahas na yon, hindi lang siya kontento sa pagkontrol kay Ana. Alam kong may mas malaki siyang plano. Mayroon siyang inggit sa akin, sa tagumpay ko. At ang inggit na iyon ay isang lason na unti-unting kumakalat sa aming pamilya. Ang family reunion sa Tagaytay ay dapat sana'y isang masayang okasyon. Ito ang unang pagkakataon na magsasama-sama ulit ang buong angkan mula noong pumanaw sina mama at papa. Para sa akin, ito ay isang simbolo ng bagong simula. Dumating ako doon noong Biyernes ng hapon, puno ng magandang balita ang puso ko. Kaka-aproba lang ng business loan ko para sa expansion. Ang 7 milyong piso ay nasa bank account ko na. Handa nang gamitin para sa renta at renovation ng aking pangalawang branch sa Bonifacio, Global City. 5 taon ng sakripisyo at sa wakas heto na. Abot kamay ko na ang pangarap. Sinalubong ako ng pinsan kong si Isabel sa may pinto. "Ria, buti nakarating ka," sabi niya. Pero pagkatapos ng yakap, bumulong siya. "Kanina pa dumating sina Ana at Marco. Maghahanda ka lang, ha? Medyo mayabang ang datingan niya ngayon." Tumangulang ako, sanay na ako. Sa loob, bida na naman si Marco. Malakas ang boses, nagkukwento tungkol sa isang sure win na real estate deal. Nakapalibot sa kanya ang ilang mga tito, nakikinig sa kanyang mga kasinungalingan. Niyakap ako ni Ana ng mabilis. "Ate Ria," sabi niya, pero ang mga mata niya ay nerbyosong sumusulyap kay Marco. Nakita ako ni Marco. "Dumating na pala ang entrepreneur," sabi niya. Itinaas ang baso ng whiskey. "Nakakabenta ka pa ba ng sapat na damit para pambayad ng ilaw?" Pilit akong ngumiti. "Actually, nag-e-expand kami. Kakapirma ko lang ng lease sa BGC." Nakita ko ang pagkislap ng inggit sa mga mata niya bago niya ito itinago sa isang tawang mapanlait. Sa ganitong ekonomiya, good luck. Iyon lang. At bumalik na siya sa kanyang pagkukwento. Hinayaan ko na lang. Ayokong sirain ang reunion para sa isang walang kwentang argumento. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, umakyat ako sa dati kong kwarto para mag-check ng ilang emails. Doon ko napansin, ang laptop ko, nasa ibabaw ng mesa kung saan ko ito iniwan, pero iba ang posisyon, bahagyang nakatagilid, at ang charger nakasaksak sa ibang USB port. Mga maliliit na detalye na hindi mapapansin ng iba. Pero para sa akin, na metikuloso sa aking mga gamit, ito ay isang malaking red flag. Kinabahan ako. Binuksan ko ang laptop. Tiningnan ko ang browser history. Malinis. Masyadong malinis. At bigla, may lumabas na alert mula sa aking email. New login attempt. Failed from an unrecognized device. Tiningnan ko ang detalye.
Ang attempt ay ginawa wala pang 1 oras ang nakalipas. Habang nasa baba ako, tumutulong maghanda ng hapunan. Habang nagkakasiyahan ang lahat. Mayroong isang tao sa bahay na ito na sinubukang pasukin ang aking mga account. Agad kong pinalitan ang lahat ng password ko, in-enable ko ang 2-factor authentication. Itinago ko ang laptop sa ilalim ng kama. Pero ang kaba, hindi nawala. Para itong isang malamig na kamay na humahaplo sa batok ko. Alam kong may mangyayaring masama. Hindi ko lang alam kung kailan at kung gaano ito kalala. Kinabukasan, isang tawag sa telepono ang gumising sa akin mula sa isang mababaw na pagkakatulog. Si Lisa, ang business partner at matalik kong kaibigan. Ang boses niya sa kabilang linya, puno ng panik. Ria, nasaan ka? Tumalbog yung cheque na binayad natin sa main supplier. Tumawag sila, galit na galit. Sabi insufficient funds daw. Napabalikwas ako ng bangon. Imposible. Anong insufficient funds? Kakapasok lang ng loan kahapon. May 7 milyon doon, Liza. Sigurado ka ba? Ang sagot niya ay isang nanginginig na, "Oh, Ria, sinubukan kong i-check online pero hindi ako makapasok. Ikaw ang may access sa main account. Paki-check mo, please." Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang banking app sa aking cellphone. Nag-login ako at doon, bumungad sa akin ang isang bangungot. Ang mga numerong dapat ay nagpapakita ng aking tagumpay ay napalitan ng mga zero. Checking account, 0. Savings account, 0. Business account, 0. Para akong sinuntok sa sikmura, paulit-ulit. Hindi ako makahinga. Nag-scroll ako pababa, hinahanap ang transaction history. At doon ko nakita, sunod-sunod na malalaking transfer. Nagsimula ng 11:42 ng gabi. Natapos ng 5:15 ng madaling araw. Lahat, ipinadala sa isang account na hindi ko kilala. 7 milyong piso. Ang dugo, pawis at pangarap ko. Naglaho na parang bula sa loob lang ng ilang oras. Hindi ito system glitch. Hindi ito random na hacker mula sa ibang bansa. Gawa ito ng isang tao sa loob ng bahay na ito. Isang taong alam na gising pa ako noong gabi at nag-check ng email. Isang taong naghintay na makatulog ako. Isang taong sinamantala ang tiwala ng aming pamilya. Isang taong alam na alam ang ginagawa niya. Bumaba ako ng hagdan, tulala. Ang ingay ng tawanan at kwentuhan sa kusina ay parang nanggagaling sa ibang mundo. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita ko siya. Si Marco. Nakaupo sa mesa, humihigop ng kape, nagbabasa ng dyaryo, kampante. Parang walang anumang nangyari. Parang hindi siya ang demonyong sumira sa buhay ko habang ako ay natutulog. Sa sandaling iyon, alam ko na. Walang duda, siya ang may gawa nito. Ang tanong na lang, paano ko ito papatunayan? At paano ko babawiin ang lahat ng ninakaw niya sa akin? Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang galit na malamig at matalas. Ang galit ng isang taong wala nang maaaring iwalan pa. Dala-dala ang cellphone ko na parang isang sandata. Pumasok ako sa kusina. Sa pagpasok ko pa lang, tumahimik ang lahat. Siguro, nakita nila sa mukha ko ang pagiging putla, ang panginginig ng aking mga kamay, ang apoy sa aking mga mata. Nawawala ang pera ko, sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong, pero sapat na para marinig ng lahat. Lahat ng pera ko wala na. Tumayo si Tito Robert. Anong ibig mong sabihin, Ria? Anong nawawala? Itinaas ko ang aking cellphone. Ipinakita ang mga zero sa aking bank account. Mahigit 7 milyon, na-drain lahat magdamag, nalipat sa isang account na hindi ko kilala. Narinig ko ang mga singhap, ang mga bulungan. Lumapit agad sa akin si Isabel at si Tita Patricia. Diyos ko, Ria! Pero sa gitna ng kaguluhan, 2 tao lang ang nanatiling tahimik. Si Ana na nakatitig lang sa kanyang tasa ng kape na parabang doon nakasalalay ang kanyang buhay, at si Marco. Nakakrus ang mga braso sa dibdib, walang emosyon ang mukha. Pero ang mga mata niya, merong kakaibang kislap, isang kislap ng tagumpay. Tumawag ka na ba sa bangko? Tanong ni Isabel. Oh, sagot ko. At para patunayan, niredial ko ang numero ng bank hotline at inilagay sa loudspeaker. Ang boses ng bank representative ay kalmado at profesional. Good morning, Miss Santos. Yes, as per our records,
May ilang malalaking transfers na nangyari mula sa inyong account simula 11:42 ng gabi kagabi hanggang 4:15 ng madaling araw. Ang mga transaksyon ay ginawa mula sa isang recognized device sa lokasyon kung nasaan kayo ngayon. Isang kilabot ang gumapang sa buong kwarto. Pero ang sumunod na sinabi ng representative ang siyang tuluyang nagdiin sa lahat. Base sa aming security log, Mrs. Santos, ang inyong password at lahat ng security questions ay nailagay ng tama sa unang subok pa lang. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay pagtataksil. Isang personal at planadong pagtataksil. Isang taong hindi lang alam ang password ko, kundi alam din ang mga sagot sa mga tanong na tanging malapit sa akin ang nakakaalam. Tulad ng, "What is the name of your first pet?" O, "In what city did your parents meet?" Mga tanong na naibahagi ko sa pamilya sa mga nakaraang kwentuhan. Lahat ng mata, dahan-dahang napunta kay Marco. Ako rin. "Nasa malapit ka ng laptop ko kagabi," sabi ko. Ang boses ko ay matatag na. "Pumasok ka ba sa kwarto ko, Marco?" Agad na tumayo si Ana. "Ate, pinagbibintangan mo ba ang asawa ko?" Pero bago pa man ako makasagot, nagsalita si Marco na may isang mabagal at nakakainsultong ngiti. "Praning lang yang ate mo, mahal. Baka yung business partner niya ang nagwaldas ng pera." Iyon na. Iyon na ang hamon na hinihintay ko. Kung ganon, sabi ko, lumapit ako sa kanya. "Kung ganyang kakalinis, ipakita mo sa amin ang bank statements mo. Ngayon din." Ang ngisi sa mukha ni Marco ay bahagyang kumibot. Sa isang saglit, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pero mabilis niya itong itinago. "Wala akong kailangang patunayan sa iyo," sabi niya. Ang boses ay mayabang pa rin. "Talaga ba?" sagot ko, hindi ako umatras. Dahil kung talagang inosente ka, dapat ikaw ang pinakamalakas sumigaw dito para tulungan akong mahanap ang salarin. Pero hindi. Tahimik ka lang. Dahil alam mo kung nasaan ang pera. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Ana. Hindi na siya makatingin sa akin o kahit kanino. Nakayuko lang siya na para bang pasan niya ang bigat ng buong mundo. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa baywang niya. Isang kilos ng pag-aari, isang kilos ng pagbabanta. At pagkatapos, sa harap ng aming buong pamilya, sa harap ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa amin, sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Malamig, mayabang, at puno ng kasamaan. "Mas kailangan namin to kaysa sayo." Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong kusina. At pagkatapos, sumabog ang lahat. "Walang hiya ka," sigaw ni Tito Robert na akmang susugurin si Marco. Napasinghap si Isabel. Nagsimulang humagulgol si Tita Patricia. Ako? Parang nabingi ako. Ang tanging naririnig ko ay ang malakas na pintig ng aking puso. Pero wala nang sakit. Wala nang gulat. Ang natira na lang ay isang malinaw na layunin. Kinuha ko ang bag ko. Kinuha ko ang cellphone ko. Habang nagkakagulo sila, ako ay kalmado. Itinaas ko ang aking tingin kay Marco. "Kung ganon," sabi ko, ang boses ko ay matigas pa sa bakal. "Siguro naman hindi mo mamasamayin ang susunod na mangyayari." Pagkakita niyang hawak ko na ang phone ko, bigla siyang nagpanik. Ang yabang niya ay biglang nawala. "Huwag kang tatawag ng pulis," sigaw niya at dumamba siya para aguin ang phone ko. Pero hinarangan siya ni Tito Robert. "Umatras ka, Marco." Hinila naman ako ni Isabel sa likod niya. "Ana," sabi ko. Tinitingnan ng kapatid ko na ngayon ay umiiyak na. Ano ba talaga ang nangyayari? Bumuka ang bibig niya pero pinutol siya ni Marco. "Tapos na tayo dito. Kunin mo na ang mga gamit mo. Aalis na tayo." Sigaw niya kay Ana. "Hindi kayo aalis hanggat hindi ko nakukuha ang bawat sentimo." Sigaw ko pabalik. "Isinusumpa ko, Marco, ipapaaresto kita bago ka pa makalabas ng driveway." Tumawa siya ng malakas, isang tawang desperado. "Good luck! Wala na ang perang yon. Nalipat na naitago. Hinding-hindi mo na yon mahahanap." At noon mismo, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Bumukas ang pinto sa sala. At mula doon pumasok ang dalawang unipormadong pulis. "PNP, huwag kayong gagalaw." Kasunod nila ang isang babaeng nakasibilyan. "Miss Maria Santos?" tanong niya. Tumango ako.
Ako si Detective Reyes mula sa Manila PD Cybercrime Division. Nakatanggap kami ng fraud alert na konektado sa mga account ninyo. Lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Marco. Ang ahas, sa wakas, natuklaw ng sarili niyang kamandag. Hindi pagkakaunawaan lang to. Nanginginig na sabi ni Marco sa detective. Pero si Detective Reyes ay hindi tumingin sa kanya. Sa akin siya nakatingin, naghihintay. May ebidensya kami mula sa cybersecurity team ng bangko ninyo, sabi niya. Ang boses ay professional at walang emosyon. Mga account transfer, device ID, at ang mukha ninyo, Mr. Marco, na nakapture ng ATM camera noong sinubukan ninyong i-withdraw ang maliit na halaga kaninang madaling araw. Bumuka ang bibig ni Marco, pero walang salitang lumabas. Tila naubusan na siya ng mga kasinungalingan. At doon ibinigay ko ang huling dagok. Inilabas ko ang aking cellphone. Detective, sabi ko, ipinakita ko sa kanya ang screen. 1 taon na po ang nakalipas pagkatapos ng isang hacking attempt sa aking business. Nag-install ako ng isang advanced security software sa aking laptop. Hindi ito ordinaryong antivirus. Ipinaliwanag ko. Kumukuha ito ng litrato gamit ang webcam sa tuwing may magtatangkang mag-login, lalo na kung mali ang password sa unang subok. Tinatrack nito ang bawat keystroke at nire-record nito ang lahat ng access history kasama na ang IP address. Nag-swipe ako sa screen at doon bumungad ang isang serye ng mga litrato. Malinaw, hindi may kakaila. Ang mukha ni Marco na iluminado ng liwanag mula sa laptop screen sa dilim ng aking kwarto. Ang mga larawan ay may kasamang timestamps. 11:38 p.m., 11:40 p.m., hanggang sa tuluyan siyang nakapasok. Heto po, sabi ko, inabot ang phone kay Detective Reyes. Malinaw na mga litrato ni Marco habang ginagamit ang laptop ko. Tugma ang timestamps sa mga bank transfer. Tugma ang IP address ng Wi-Fi dito sa bahay. Lahat ng kailangan ninyo nandiyan. Ang maskara ni Marco ay tuluyan ng nalaglag. Ang yabang ay napalitan ng purong takot. Tinrap mo ako, sigaw niya sa akin, ang boses niya ay basag. Hindi, sagot ko ng mahinahon. Prinotektahan ko ang sarili ko, magkaiba yon. Habang pinopusasan siya ng mga pulis, ang takot niya ay naging galit. Bumaling siya kay Ana na nakatayo lang sa isang sulok, umiiyak. Akala mo ligtas ka na, sigaw niya sa kapatid ko. Wala ka kung wala ako, isa ka lang talunan. Lahat kami ay naghintay sa sagot ni Ana. Inaasahan namin na mas lalo siyang iiyak o matatakot. Pero hindi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ulit ang kislap ng tapang sa kanyang mga mata. Humarap siya kay Marco. Ang boses niya ay nanginginig pero matatag. Mali ka, sabi niya. Wala akong halaga para sa'yo. Pero kung wala ka, sa wakas pwede na akong maging ako ulit. Sa mga salitang iyon natapos ang lahat. Ang kapangyarihan ni Marco kay Ana naglaho. At sa pagkawala nito, isang bagong pag-asa ang isinilang. Isang buwan lang ang lumipas. Pero parang isang buong buhay na ang nagbago. Nakatayo ako ngayon sa loob ng aking pangalawang branch ng Santos Designs sa BGC. Ang amoy ng bagong pintura at sariwang kahoy ay humahalo sa amoy ng tagumpay. Bukas na ito sa publiko, umuunlad. At higit sa lahat, ligtas. Nabawi ng bangko ang 77% ng ninakaw na pera. Ang natitirang 3% ay sinagot ng kanilang fraud protection insurance. Sa pinansyal na aspeto, buo ulit ako. Pero alam ko, hindi ang pera ang pinakamalaking tagumpay sa laban na ito. Ang totoong tagumpay ay nakatira na ngayon sa apartment ko. Si Ana. Pagkatapos ng insidente sa Tagaytay, umalis siya sa bahay nila ni Marco na wala ni isang dalang gamit maliban sa damit na suot niya. Sa akin siya dumiretso. Sa mga unang linggo, palagi siyang umiiyak. Nagkukulong sa kwarto, puno ng pagsisisi at hiya. Pero hindi ko siya iniwan. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng sakit. At unti-unti,
Tulad ng isang bulaklak na dahan-dahang bumubuka pagkatapos ng isang malakas na bagyo, nagsimula siyang gumaling. Isang araw, naabutan ko siyang nagbe-bake sa kusina, isang bagay na hindi na niya ginagawa mula nang makilala niya si Marco. Ang amoy ng cookies ay pumuno sa buong bahay. Ngumiti siya sa akin, isang tunay ng ngiti at sinabing, "Para sa'yo, ate." Doon ko nalaman babalik na ang kapatid ko. Nagsampa siya ng divorce. Bumalik siya sa pag-aaral, tinatapos ang kursong dati niyang iniwan. Ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay unti-unti nang nawawala. Tumatawa na ulit siya, isang tawang malutong at totoo. Kagabi, habang naghahanda kami ng hapunan, nagkukwentuhan kami tulad ng dati, tulad nung mga bata pa kami kasama si Mama. Sinabi niya sa akin, "Alam mo ate, ang tapang mo para ipaglaban ang pinaghirapan mo. Sana maging matapang din ako para buuin ulit ang sarili ko." Niyakap ko siya. "Hindi mo kailangang maging sana, Ana, kasi ginagawa mo na." At totoo iyon. Ang tapang ay hindi lang sa paglaban sa iba. Minsan, ang pinakadakilang katapangan ay ang paglaban sa sarili mong takot at pagpili na magsimula ulit. Si Marco? Umamin siya sa lahat ng kaso, fraud, coercion at identity theft. Mahaba-haba ang panahong ilalagi niya sa kulungan. Pero ang kapangyarihan niya sa amin, lalo na kay Ana, ay nagtapos na noong araw na tumayo ang kapatid ko at sinabing, "Sawa na akong matakot." Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang kapatid, pagbawi ng isang buhay, at pagbawi ng kapayapaan na matagal nang ninakaw sa amin. Noong nakaraang weekend, bumalik kami sa Tagaytay, sa parehong rest house kung saan muntik nang gumuho ang lahat. Sa una, nag-aalangan pa ako. Parang may isang parte sa akin na natatakot na baka pagtapak ko ulit doon, bumalik lahat ng sakit, lahat ng galit. Baka maalala ko lang ang mukha ni Marco, ang mga salitang binitawan niya. Pero si Ana ang nagyaya. Sabi niya, "Ate, kailangan nating bumalik, hindi para sa reunion, kundi para magsimula ulit." At nang makita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata, alam kong tama siya. Hindi namin pwedeng hayaan na ang isang masamang alaala ang siyang maging huling kabanata ng lugar na iyon. Ang lugar na iyon ay puno ng masasayang alaala ni na Mama at Papa. Hindi namin pwedeng hayaan na mabahiran iyon ng kadiliman ni Marco, kaya bumalik kami. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang kami ni Ana. Kasama namin ang buong pamilya, si Tito Robert, si Tita Patricia, si Isabel, at ang iba pa naming mga pinsan. Walang party, walang handaan. Dala namin ay mga lata ng pintura, mga brush, mga gamit sa paglilinis, at mga tools mula sa hardware store na minana pa naming kina Papa. Ang layunin namin ay ayusin hindi lang ang bahay, kundi pati na rin ang mga nasirang pundasyon ng aming pamilya. Habang nagpipintura kami ng mga pader, para na rin naming tinatakpan ang mga lamat na iniwan ng nakaraan. Habang nag-aayos kami ng hardin, para na rin naming binubunot ang mga damong ligaw, ang mga lason na sumira sa aming pagsasama. Habang naglilinis kami ni Ana ng dati naming kwarto, nakita namin ang isang lumang photo album. Mga litrato nung mga bata pa kami. May isang litrato doon, nakasakay ako sa likod ni Papa, at si Ana naman ay karga-karga ni Mama. Pareho kaming tumatawa. Walang problema, walang Marco, puro pagmamahal lang. Nagkatinginan kami ni Ana at sabay kaming napangiti. Isang ngiting may halong lungkot pero puno ng pasasalamat. "Naaalala mo ba ate?" sabi niya. "Dito tayo laging nagtataguan noon." Tumango ako. "At lagi kitang nahahanap," sagot ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko, buo na ulit kami. Ang kapatid ko, bumalik na talaga. Sa gitna ng pag-aayos, umupo kami lahat sa may veranda. Nagtimpla si Tita Patricia ng kape at doon gumawa kami ng mga bagong patakaran. Mga simpleng patakaran na dapat sana ay alam na ng lahat, pero minsan nakakalimutan. Una, bawal ang tsismis, lalo na kung makakasira sa kapamilya. Pangalawa, ang problema ng isa, problema ng lahat, walang iwanan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang pangatlo, ang totoong pamilya ay nagpoprotekta,
hindi nananamantala. Ang totoong pamilya ay nag-aangat, hindi nagpapabagsak. Pagkatapos noon, parang gumaan ang pakiramdam ng lahat. Ang bigat na dala-dala namin sa loob ng maraming taon dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at mga lihim na sama ng loob ay unti-unti nang nawawala. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang pagtataksil. Sa isang napakasakit na paraan para malaman kung sino talaga ang mga taong nasa paligid mo. Pero sa huli, nagtapos ito sa paghilom. At iyon ang gusto kong ibahagi sa inyo. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at naranasan mo ng masaktan, naranasan mo ng pagtaksilan ng isang taong akala mo ay kakampi mo habang buhay. Gusto kong malaman mo na nakikita kita. Naiintindihan ko ang sakit na iyan. Ang pakiramdam na parang nag-iisa ka sa isang kwartong puno ng tao. Ang pakiramdam na parang ikaw ang may kasalanan, kahit na ikaw ang biktima. Gusto kong mag-iwan ng comment ka sa ibaba kung naranasan mo nang sabihing, tama na. Kung naranasan mo nang itayo ang isang pader para protektahan ang iyong kapayapaan. Dahil ang bawat kwento ng katapangan, gaano man kaliit, ay inspirasyon sa iba. At kung ikaw naman ay nasa punto pa rin ng pangangalap ng lakas ng loob, kung ikaw ay natatakot pa rin kumawala sa isang sitwasyong sumasakal sa iyo, okay lang yan. Hindi madali ang maging matapang. Pero gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Pwede kang humiram ng kaunting tapang mula sa akin, mula sa kwento ko. Isipin mo na lang na nandito ako, sa likod mo sinasabing, kaya mo yan. Dahil ito ang natutunan ko. Ang dugo ay hindi lisensya para manakit. Ang pagiging kapamilya ay hindi karapatan para wasakin ka. Ang pagmamahal na may kasamang kontrol, pagmamahal na may kasamang pananakit, pagmamahal na may kasamang paninira ay hindi tunay na pagmamahal. Lason iyan. Protektahan ninyo ang inyong sarili. Protektahan ninyo ang inyong pangarap. Protektahan ninyo ang inyong kapayapaan. Dahil sa huli, iyon ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo. At walang sinuman, kahit pakadugo mo, ang may karapatang kunin iyon mula sa iyo. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Ako si Maria Santos. At ito ay ang resibo ng aking karma.